tayo po ay natulong nakatayo para sa ating paniwalang panalangin. Sige po, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka at gawalatin sa gabi pong ito. Pinatagalangan namin, Panginoon, na narito ngayon sa imanan na templo. Sama-sama ka namin, O Diyos, na sambahin, purihin, Panginoon, mag-aral, makinig na yung mga salita. Salamat po, Ama, sa pribilehyo ito na alam po namin, Panginoon, ay hatid pagpapala para sa aming pong buhay espiritual. At nagagalang din po kami, Panginoon, nakapiling po namin ang aming pong mga kapatid sa gabi pong ito, O Diyos. Salamat po sa kanilang mga buhay at naniniwala kami sa gabing ito, Panginoon, na bawat sa puso amin ay abutin mo at kakatagpuin mo sa lahat na aming pangailangan. Puspusin niyo po ang aming pong buhay, Panginoon, sa gabing ito ng iyong Espiritu, Ama. At hayaan mo, Panginoon, sa aming sama-samang pagtitipon na ito, Panginoon, ay maluwalhati at madakila ka sa aming mga buhay. Tinataas namin ang buong gawain ito, Panginoon. Ikaw nga pong siyang manguna, ikaw ang mahayag, ikaw ang lamang, Panginoon, ang makakilos, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ano pat ang buhay namin, Panginoon, ay pupunuin mo po rin ang kagalakan, kapayapaan, kalakasan, kagalingan mo, Panginoon. At uuwi kami, O Diyos, sa may sigla, saya, kalakasan, Panginoon. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming hiling. At sa ilamang papuri, sa ilamang pagsamba at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, alapin mo sabi na. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Walang baka naman niya po natin ang ating Panginoon. Masaya po ba tayo ngayong gabi? Ito, handa na po ba tayong mag-alay na ating pinakamainam na pagpupuri pagsamba sa ating Panginoon? Hallelujah! Sige po, atin na po siyang awitan.
sa pag-ibig mo po para sa kanila. Salamat, Ama, sa iyong biyaya, Lord, na tunay nga na aming nararanasan sa bawat araw. O purihin ka, Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras
Praise the Lord. Are you blessed? Amen. Lagi tayo blessed. Ano man dumaan ang pasubok sa atin, siguranin. At tayo ay narito at sumasamba. Ano ang bless? Amen? Sige, bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, saglit po tayo humingi ng patnubay sa ating Diyos. Ama, tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Noon, ngayon at kailanman, Panginoon, O God, ay napakabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon. Mula sa pagsikat pala ng araw, Panginoon, O Diyos, ay naranasan na namin ang iyong kagandahan loob, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa buhay namin, Panginoon. Ama, sa gabi ito, ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, aming hiling, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Banal na Espiritu ay nangyayaan ka namin. Ikaw po ang aming tagapagturo, Panginoon. Ikaw po magbigay sa amin ng malawak na pangunawa, Panginoon, sa iyong mga mensahe sa gabi nito. O Diyos, ako nagagamitin mo, Panginoon. Binababa ko ang sarili, ikaw ang aming tinataas, sapagkat sa ganang sarili ko, Panginoon, ay hindi ko ito magagawa, kundi dahil lamang sa iyong biyaya, O Diyos. Ama, nandan niyo po ang puso ng bawat isa, maging po yung mga nakikinig ngayon. Hermano, O Diyos, ay naka-online ngayon, lahat po na nakikinig, dalangin ko na maging maayos ang daloy ng message na ito, Panginoon, sa aming kanilang bahay. Salamat po sa iyong kapurihan, dakilan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, okay po, nakikita po, ano? So, pag-aralan po natin about sa book po ng Daniel. Yeah, title po nito is Four Men in the Furnace. Daniel 3, 16 to 18. Tapos tatanong po tayo sa 24. Sinabi ni na Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari ni Nebukadnezar, wala po kami masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na pinagawa ninyo. Lalo po tayo sa 24. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at tinanong sa kanya mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ay nihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang kapos ang naglalakit sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa 4 ay parang anak ng mga Diyos. So, ang chapter po nito ng itong Book of Daniel, chapter 3, ito po ay nagpapakita po o lalarawan po ito ng ating naharap, ng future. Darating po ang araw, ang lahat ng lahi, lahat ng bansa ay pipilitin sumamba sa Antikristo. Amen po ba? Dahil iluluklok niya ang kanyang sarili bilang Diyos at ang lahat ay dapat siya ay sambahin. Isang senyales ng mga ganap ito ay ang pagiging masama ng langit ito. At yan napapansin naman po natin sa ating paligid, di ba? Mababasa po natin yan sa 2 Timothy 2, chapter 3, verses 3 to 9. Sulat niyo na lamang po. Marami pong mga lalabas ng mga iba't ibang katuruan. Mga bulang, tagapagturo. Nakikita na yun naman po yan, di ba? Sa mga YouTube. Maraming churches na ang praise and worship ay more of entertainment na lamang rather than encounter with God. Tama po ba? Yung mga churches po, binabaluktot na po ang katotohanan. Kalalabasin nilang tama, ang mali ay tama. Di ba? Kaya nakakalungkot, yung iba ay nagkakasal na rin ng mga babae sa babae, lalaki sa lalaki. At nagkagawa sila ng excuses na ito ay pwede sa Panginoon ng Diyos. At marami sa mga Kristiyano ay matatangay sa mga ganitong gawain. Kaya naman sa pamamagitan po ng 3 binatang ito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga teenager pa sila, ay tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano mag-stand up sa ating pananampalataya, mag-stand up po sa katotohanan, at mag-stand up para kay Jesus. Handa na ba kayo? Amen. Sige. Una,
tingnan po muna natin yung kwentong ito. So, yan. Number 1, ay tingnan po natin yung the pressure that they faced. So, backstory. Nagpatayo po kasi si Haring Nebuchadnezzar ng rebultong ginto. At gusto niya ay ito ay makilala ng lahat ng tao. So, nung inauguration day nito, inaya niya lahat ng mga opisyalis niya, mga gobernador, mga opisyalis niya sa palasyo. So, lahat ng mga kanyang mga opisyalis. Tapos, sinabi ng kanyang tagapagsalita, kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, lahi Afrika, kapag narinig ninyo tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang mga instrumento, lumod kayo agad at sumumba sa rebultong tinayo ni Haring Nebuchadnezzar. Ang sino mang hindi sasamba ay agad na itatapon sa naglalagablab na hurno o pugon. So, sabi doon, kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, ang Babylon po ay ang dami po niya nasakop ng mga bansa. At binihag po sila dinala sa Babylon. So, sabi doon, iba't ibang bansa, Ladwika. So, silang lahat ay pinaluluhod at sumamba sa rebultong ito kapag narinig nila tumugna yung mga instrumentong ito. So, syempre, yung mga lahi ng mga Babylon, automatic na yun. Diba? Sigurado luluhod na sila. So, binabanggit dito, lahat ng iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, kasi bihag nga sila. So, kailangan sumamba sila at lumuhod dito sa rebultong ito. So of course, takot silang lahat, kaya lulod sila at sasamba, maliban sa tatlong itong binatang ito, Shadrach, Meshach at Abednego. So maraming isip ninyo, nasan si Daniel? Diba? Nasan si Daniel? Di ba sa first chapter nito, kasama pa nga niya nag-pray. Para lang may paliwanag yung panaginip. O malaman, kumasabi sa hari kung ano yung panaginip at may paliwanag ito. Pero dito, wala siya sa istorya, no? Wala siya sa scene. Sabi po ng iba, ay malamang daw ay dahil nga natuwa ang Haring Nebuchadnezzar sa kanya. So, bigay siya sa posisyon. Malamang nandun daw siya sa official visit sa ibang bansa. So, nasa doon sa Babylon. So, marahil din daw ay dahil di ba si Daniel ang nakapagpaliwanag doon sa kanyang panaginip ng hari. Ni Haring Nebo. Nebo na lang, may hapa. Haring Nebo. So, at totoo ang hari, di ba? Ang Diyos mo, ang siyang pinakatakila sa lahat. Siya ang Diyos na tagpagpahaya, tagpagpaliwanag ng lahat ng misteryo. So, He is the God of, that reveals mysteries. Yun ang sabi. So, kailangan sambahin ng Diyos. So, yun. Marahil si Daniel na exempted. Yung mga commentator. Diba? Kasi wala nga naman talaga siya rito. Hindi naman sinabi kung bakit wala siya. Yung mga commentator. Or baka daw, baka daw lumod at sumumpa si Daniel. Maraming mangyari. Diba? So, yun. Marahil yung dalawang bagay na naman. Marahil yun ang totoo. So, yan. Dahil si King Nebo at ang mga Babylonians ay maraming. So, yan. Maraming gods. At ngayon, hinahamon niya ang mga kabataan ito. Hinahamon niya. Pine-pressure niya yung mga kabataan ito. Na kung di kayo luluhod. Yan. Hindi kayo makakaligtas sa akin. Susunugin ko kayo. So, biro ninyo, kaharap nila ay isang hari. Isang makapangyarihang hari. Ini-intimidate sila. Tinatakot sila. Tama po ba? Pero, hindi sila natatakot. At hindi sila nagpatingan. So, pangalawa ito, the faith that they followed. So, now analyze natin, ano pa yung faith na meron ng mga kabataan ito kung bakit hindi sila nagpatingan sa hari. Unang-una po, under this, the faith that they followed is, they have an unwavering faith. Unwavering faith. So, sabi po no verse 16, 17a, sabi ko, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kami masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo.
So, yun ang sabi. So, ang ibig ko sabihin ng unwavering faith is yung hindi pa bago-bago. Adama, fix na yung kanilang pinaniniwalaan. They have already fixed their decision. Pag-decision na sila, hindi sila sasamba. Di ba sabi doon, mahal na hari, wala kang masasabi sa tungkol sa bagay na. Hindi namin masasabi na. Basta, gawin nyo na kung ano yung gusto nyo. Nakapag-decision na kami. Di ba? Hindi kami sasamba. Nakapagpasya na kami. Di ba? Ganon. So, wala nang gawin. Laban na to. Laban. Sabi ng hari, bawi. Kaya natatawa ko lang tayo. Parang magising kayo. So, gano'n. Laban na. Hindi na ako kami magbabago ng pasya. Di ba parang ganyan yan eh. Tara, ngayon tayo sa Kenny Rogers. Sige, tara. Pagdating sa Kenny Rogers, ay mahal. Lipat na tayo sa Kani Jose. Pagdating sa Kani Jose. Ay, mas mahal pala dito. Pinalan tayo sa Tigril. O dahil lumipas sa Tigril. Ay, maraming tao. Matagal tayo mga Kani. Doon na nauwi ko kay 10-10's Kitchen. Doon na ako. So, nag-waver yung kanilang, di ba napag-desisyon na sila kakain Kenny Rogers eh, biglang, so gano'n. Yung mga batang ito, hindi gano'n. Talagang decided na sila, kumbaga settled na yung kanilang desisyon, yung kanilang pananampalataya. At hindi sila na-intimidate dito sa hari. Di ba? Hindi sila natakot. Hinamong pa nga nila eh, di ba? Sabi niya, sige, gawin niyo naman kung ano gusto mong gawin. So, yun po muna, they have an unwavering faith. Pangalawa, they have a strong faith. Verse 17b. Ang Diyos namin pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. So, sabi nila, hindi po kami luluhod, hindi po kami sasamba. Tinatanong niyo po ba kami? Sabi ka nun? Tinatanong niyo po ba kami? Kung sinong Diyos, kung hindi sa amin. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang tiyak na magliligtas sa amin. Our God is able. Sabi nila, our God is able. So, ang mga kabatapong ito, kung bakit nila ito nasabi, they believe that their God is a God of miracles. Amen? Bakit? Alam nila ang kasulatan. Alam nila ang history. Alam nila ang istorya ng kanilang mga nilong. Mula kay Moises, o kay Jose, kay Moises, kay Josue, kay Gideon, kay David. Yan, alam nila yan. Kaya nga, nung masabi nila nito na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang tiyak na magliligtas sa amin, parang binanggit nila yung sinabi ni David nung sinabi niya ito kay Saul. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso ang siyang ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteo ito. Diba? Hawik? Parang gano'n, diba? So, alam nila lahat ito, ang story ito, kung bakit gano'n ka-strong ang kanilang pananampalataya. Naniniwala na sila na kapag tumawag kayo sa akin, awit, yung 15, tumawag kayo sa akin sa oras sa inyong kagipitan, at ibiligtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Awit 50, 15, talata na 5. So, dito lang, pinapaalala sa atin ng Panginoon na para tayo magkaroon ng strong faith. Alam natin ang Word of God. Alam natin ang kasulatan. And we know and believe ang mga promises ni God. Amen po ba? That is the secret ng mga kabataan ito. So yun, they have an unwavering faith. They have a strong faith. Pangatlo, they have a steadfast faith. Ano po ba yung sabihin ng steadfast? Steadfast means steady, constant, tuloy-tuloy, continue, hindi tumitigil. Verse 18, sabi doon, kung hindi man niya kami ligtas at hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na nagawa ninyo. So, dito po ako magpo-focus. Kung hindi man niya kami ligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na
gawa. Sabi doon, even if not, kung hindi man, nangangahulugan mo ba ito na hindi sila pwedeng iligtas ni Lord? Hindi. Nangangahulugan mo ba ito na hindi kayang iligtas sila ng Lord? Hindi o, di ba? Sinasabi lamang nila dito na kahit na sila ay gawing barbecue, hindi pa rin sila sasamba sa repulto. Tinatanggap namin na naman ang kaparusahan at hindi nagbabago ang aming pasya. Hindi kami sasamba sa repulto. Sinasabi lang nila na anuman ang sitwasyon o saan man silang sitwasyon noon time na yun, ang kanilang pananampalataya ay nasa Diyos. Amen? Alam nyo, God is a sovereign God. He may allow them na mamatay doon sa apoy. At talaga mamamatay sila. Pero hindi nila question na si God. Ganun talaga. Still, they believe in God. Kaya mga kapatid, ikaw tatanungin ko, kung ikaw ay nasa mabigat na sitwasyon na gusto mong iligtas ka niya, pero hindi inalaw ni Lord, magsiserve sa baba kay Lord. Diba? So, alam na natin nangyari sa tatlong batang ito. Sila naligtas. Of course, masaya tayo. Naligtas sila. Ano siguro kung tayo yun. Diba? Sabi nga sa natin kanina, liligtas, sabi ng Panginoon, liligtas ko yun. You will glorify me. Sabi kung tayo yun, talagang i-glorify natin si Lord. Papupurin natin siya at masasamatan. But the truth is, hindi po laging gano'n. Masahin ko po sa inyo, medyo mahaba po ito. Verse. Hebrews 11, 32, 35 to 35. Ay, 32 to 35a. Pinutol ko po ito. Makinig po kayo, importante po ito. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa nila Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila mga kaharian, namahala sila ng may katarungan at tinanggap nila mga pinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos at naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. So, hanggang doon po. So, sabi niya rito, kung isusulat ko pa itong mga binanggit ng pangalan nito, kakapusin ako ng papel. Pupusan ng tinta yung aking ballpen. Diba? Sa dami. Ang kanyang sasabihin. Ano po, gusto po natin yung istorya, di ba? Yung mga istorya na, istorya nila Moises, na natin ang dagat, istorya ni Gideon 300 na lang sila. Ang kalaban nila ay 1,000. Yung pagtikom ng bibig sa leon, nandoon si Daniel. At itong si David, yung kanyang mapatay si Goliath. So, ganda, gusto natin yung mga istorya nito. Itong tatlong kabataan ito na naligtas sa apoy. Diba? Gusto natin mga istorya ganito. Sabi pa ron, diba? May binanggit daw, may mga babae naman na dahil sa panampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ng mga anak. So, nung Panginoong Jesus na pinakitang patay yung kanyang anak na umiiyak. So, nagsalita, binuhay ito ng Panginoon. So, gusto natin mga ganong istorya. Diba? Yung pagkabalaya ni kay Pedro, mula sa bilangguan. So, gusto natin ito from victory to victory. Pero hindi po natatapos dito. Okay? Let us continue. 35b. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait, paghahagupit dahil sa pananampalataya nila, at ang iba ay kinadena at ibinalanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay, ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila.
mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. So makita po natin sa una, ang unang talata po ng chapter na ito ay puro po patungkol sa mga magagandang nangyari tagumpay ng mga lingkod ng Diyos. Amen. At itong huling mga talata ng Kabaligtaran, di ba? Nabasa na po natin. At nagdaan sila ng hirap, sari-saring hirap, and they suffered so much. Dahil ba sa kulang yung kanilang pananampalataya, kaya sila nagkaganito? Siyempre hindi. Di ba? Di nasusukat ang pananampalataya mo kung ikaw ay nakaligtas o nagtagumpay sa mabigat na sitwasyon. Tandaan po natin yan. Sa aklat po ng mga gawa, chapter 12 po, makikita po natin doon, nung pinahuli po ni Herodes itong si Santiago, si James. Inuli siya at pinatay sa pamagitan ng pagpugot sa ulo. Nung gabi iyon, pinahuli ni Herodes si Pedro. At nung gabi niyon, kinabukasan bibitayin si Pedro. Nung gabi niyon ay nagpababa ang Panginoon ng hell at nakalabas si Pedro sa kulungan. Alam niyo yung story na yan. Ano po ba? Sa tingin niyo po ba bagsak ang faith ni James? Kung bakit isa nakaligtas? Hindi ho. Hindi ganun yun. Sa bagay po na may pananampalataya ka at ikaw ay makalaya sa problema mo, at isang bagay din na may faith ka but still you are suffering. Isang bagay ang may pananampalataya ka at ikaw ay gumaling sa sakit. Isang bagay din ang may sakit. Isang bagay din ang may sakit ka pero hindi ka gumagaling. Pero nagpupulit, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Amen? And it takes greater faith. Faith is not primarily receiving from God what you want, but it is accepting from God what He gives. Sabi po ni Dr. T.N. Rogers. Ang pananampalataya hindi ang pagtanggap lang mula sa Diyos kung ano ang gusto mo. Sa halip ito ay pagtanggap mo mula sa Diyos kung ano ang Kanya ibinibigay. Amen po ba? Why? Because God is sovereign God. He is a sovereign God. Kaya gusto ko po itong talatang ito, Romans 8:35. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan kaya? Kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo yung buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin yung mga tupang kakatay lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pa magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. We are more than conquerors. And that is the true victory. Amen. Now, nakita po natin yun yung the persecution or the pressure that they face, the faith that they followed, at yung pangatlo po, ang pag-aralan, the fellowship that they found. Verse 24, nagtaka, biglang napatindig si Hari Nebukadnezar. Tinanong sa kanya mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit dapat ang nakikita kong walang kapos at lalaka sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikahapat ay parang anak ng mga Diyos. So, nung makita ito na Haring Nebukadnezar, nalaki kanyang mga mata. Hindi siya makapiniwala sa kanyang nakikita. Actually, hindi lamang siya nakasaksi nito. Amen? Marami ang nakasaksi nito. At ito ay big news. Headline sa newspaper ng Babylon. Di ba? 3 out of thousands. Siguro, kasi dito siya, si David. Anyway, 3 out of thousands talagang lumuhod. At yung hindi lumuhod at sumamba sa rebulto. Amen?
Pero sabi niya, bakit apat yung nakikita ko? At yung isa ay parang anak ng mga Diyos. Hindi siya nagkakamali. Totoo yung kanyang nakikita. At ang nakikita niya is the real Son of God. Kaya nga sabi ko, foreman in the furnace. Siya yung pang-apat doon. Amen? So, pinalabas sila ng hari. Ni walang nasunod sa damit nila, ni walang amoy at usok. Ano lang ang nasunod? Kung gapos nila. Kung ano may ginapos sa kanila na yun, yun lang ang nasunod. At lumabas sila na wala ng gapos. They were protected by God na kanilang pinaglilingkuran. Yun ang sinabi na, kami liligtas ng aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Praise God, amen? As I conclude po, gaya po ng mga kabataan ito, tayo man ay dumataan sa mga pressures ng buhay, mga trahedya, sakit, karamdaman, iba't ibang problema, sufferings, mga pagtitiis, even persecutions. Ito po yung burno, yung pugon, o yung furnace ng ating buhay. At si Lord kayang-kaya kanyang ligtas na. Amen? Pwede dahil walang imposible sa kanya. Kaya lang, what if not? Paano kung hindi? Sabi yung tanong nila, kung hindi man, are we going to continue in our faith? Are we going to stand in our faith? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagpupuri, pagpapasalamat o pagsamba sa ating Diyos na pinaglilingkuran? Sabi po ng Hebrews 13:5, tapat ang Diyos at hindi na tayo iiwan, hindi po wapalaan mo. Kahit nagsasuffer ka, nandiyan pa rin ang Diyos. Kahit tatagumpay ka, nandiyan pa rin ang Diyos. And the only question is, ikaw, are you going to still praise and serve God? Amen? So, kasama natin ang Diyos sa gitna ng pugon o furnace ng ating buhay. Sige po, tayo po yung pumikit. Salamat, Panginoon o Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa aming pinag-aralan sa gabi nito. Salamat po sa buhay ng tatlong kabataan ito, Shadrach, Meshach, Abednego. Nakita namin, Panginoon, kung gaano sila ka-firm, kung gaano sila non-waver, Panginoon, kanilang pananampalataya, gaano kalakas ang kanilang pananampalataya. At nais namin, Panginoon, ganito pananampalataya, Panginoon, Lord. Kapag dumaranas kami ng mga suliraning pagsubok, problema, suliraning ng Diyos, mga suffering sa buhay, ay hindi mag-waver, Panginoon, ang aming faith. Magpapatuloy pa rin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. And we still continue, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran. Masalamat po, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, sa gabi nito, na ang amang katorang ito, Panginoon, ay tuloy mo sa aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamuhay ng mga salita ito at mensahe sa gabi nito. Salamat po. Pagpalain niyo po kami lahat. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapakinig ng iyong mensahe sa gabi nito. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen? Ang ganda po ng ating napag-aralan. At salamat po sa buhay ng lingkod ng Diyos na nagturo ng isang matapang nakakaroon. Dahil, syempre, nasanay po tayo, di po ba? Mostly, ng mga exhortation ay pagpapalakas, talagang ano po tayo na si Lord tumutugon ng panalangin. Ngunit, it takes courage sa isa pong nagtuturo na ipakita po sa atin ang totoong buhay. Amen po? Na hindi lagi talagang yes ang answer ng Panginoon. Sometimes no, sometimes wait, yan. At sometimes yes, pero hindi sa paraan na gusto po natin. At pinakita lang po ng ating po napag-aralan, no? Na iba ang point of view ng Panginoon sa point of view ng tao. Napakalayo po ng panaw ng Diyos sa
sitwasyon po natin, sa tanaw natin, sa sitwasyon po natin. At huwag po tayong mag-alala, baka naman po, isipin na natin, di na tayo tutugunin ng Diyos. Hindi naman po, no? Babalansihin po natin. Kasi nga, embracing possibilities, nandun po tayo lagi sa positibong pananaw na ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin natin kung ito'y naayon sa kalooban. Nasa 1 John po yun eh. Doon tayo sa perspective na tayo mga anak ng Diyos. Sabi po sa 1 John, anuman ang ating hilingin, na kasi siguro po tayo na nakikinig ang Diyos at ipagkakaloob niya po ito sa atin. So, doon po tayo sa pananampalataya na ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Yun nga lang po, no, kapag sinabi ng Lord na hindi, magpapasako po tayo sa kalooban ng Diyos. Marahil po, meron po siyang mas magandang gusto para po sa ating pong lahat. At isa po doon, favorite ko po yung talagang pinoint out po ni Pastor JB sa kwento po na yun, no? Ang galing ng pananampalataya po ng mga kabataan na ito. Sabi nila, hindi pa rin, alam namin na ililigtas kami ng Diyos, pero kung hindi man, no, hindi pa rin kami sasamba sa ibang Diyos, sa Diyos-Diyosan yan. No, sana po, ganun po na tayo katatag sa Panginoon. Na, kunwari po, may pinapanalangin tayo sa Lord. Ako na lamang po, ng personal experience, ako po ay nanalangin na pagalingin ang aking pong tito nitong nakaraan. Pero, hindi na loob ng Diyos. No po, dapat, actually po, nasubok po ako noon kasi yung panahon pong exhortation ko sa priestly noon, hindi po pala, yung kanta po pala noon is araw-araw. Ang linya po noon eh, anumang panahon, anumang pagkakataon, ikay pupurihin. So talagang mineditate ko po yun ng mga panahon na yun at yun nga po pala yung nangyayari. So still, no, tayo po ay sasamba pa rin sa Panginoon, tayo maglilingkod pa rin sa Panginoon, at tayo po'y magmamahal pa din sa Panginoon. Amen po? At isa po sa pinakamahalaga, no, nasa tagumpay man po tayo, nasa lugmok ang buhay po natin, o anumang panahon, ang mahalaga, alam niyo po ang mahalaga, yung fourth man in a furnace, which is Jesus. Yung pang-apat na persona dun po sa pinakita, which is Jesus na kasama po natin. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo isang pang magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin at tinadakila sa gabi po nito, Panginoon. Salamat sa iyong turo at aral na aming po napakinggan. Ang aming dalangin, Panginoon Jesus, hindi lamang ito manatili sa aming tenga, Panginoon. Sa aming isip, kundi ito, Lord, ay manatili sa puso ng bawat isa po sa amin. At ito, Diyos, ay amin po magamit bilang katatagan ng aming po pananampalataya, Panginoon. Na tunay nga, Lord, kami ang Diyos ay manindigan sa katotohanan, Panginoon. Katotohanan ng iyong salita, Panginoon. At tunay nga, Diyos, sa gabi pong ito, salamat, Panginoon, sa iyong ginamit na lingkod, Panginoon. Tunay na, Lord, kayo po, Diyos, ang magpala sa kanyang buhay. Patuloy niyo po pong bigyan ng karunungan, Panginoon, ang kanyang pong buhay, Panginoon God. At dalangin po namin, Panginoon Jesus, sa kanyang buhay, patuloy siyang pagpalain, patuloy mo abutin ang kanyang pong mga pangailangan. At kayo din, Lord, sa bawat isa po na nandito, Panginoon. Lord, tuloy nga, Diyos, sa bawat isa na parito na may dala na kabigatan, problema suliranin, Panginoon. Sa gabi po ito, tinanggap namin, Panginoon, ang katubunan na nagmumula po sa iyo. Ang kapayapaan na galing sa iyo, Panginoon. Ito, Diyos, ang aming pong paninindigan, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, na maraming at tuloy, Diyos, sa bawat isa na narito, Panginoon, kung paano niya din ako naligtas, Panginoon, ng bawat isa. Ngayon din, Lord, sa kanila po, sa amin po pag-iway-walay, ang dalangin, Panginoon, ang kaligtasan mo, Panginoon, ay manatili sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Lord, na maraming at sa nangating oras, Panginoon, na aming pagpupulin. Kayo po sumama, mag-ingat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin.
Sa iyo amin po pinagkakatiwala ang lahat. Ang kung binabalik sa iyo ang pinakamantas na papuri, parangal, salamat sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng sabi ng amin. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa mga salita ating pong natutunan sa gabi ito. The power of unwavering faith. Ayan po. Personally po, naniniwala po ako na kapag po tayo ay hindi natitinag yung pananampalataya po natin sa Panginoon, lahat ng tugon niya sa atin ay answered prayer po. Kasi tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Ano mang tugon niya sa atin po, tayo nagtitiwala sa mas maganda niyang plano para sa atin. Ito man po ay hindi ayon sa gusto natin, pero ang gusto ng Panginoon ay mas mabuti para sa atin. Kaya lagi lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sige po, tayo na pong umawit ng puri sa ating Diyos. Hallelujah! Salamat po.